Tumahimik at 3,000 tao. Ganon kalakas ang impluwensya ng isang sabi ng Ishmael, kagila-gilala si Joel. Oo nga, siya lang yung napagpatahimik. Kaya nung nagsasalita siya, walang nakita niya tahimik ang mga tao. Ganon kalakas ang impluwensya ng tao ni Ate Guy sa isang ordinaryong tao. Doon ko din nakilala kung gano'ng kadakilang actress si Ate Guy. Uulitin ko ito, nasabi ko na ito. May isang eksena, sabi, Joel, yung crowd mo, arrange mo na. Isang mahabang bibing ng 5 kabaong. So, lahat ng taong nasa kabaong, naandun na, umiiyak na sila. Guy, pagdating dito, gumuhit, pagdating dito, mo, iiyak ka, tutulo ang luha sa kaliwang mata mo. Sus ko, paano yan? Hindi pwede take 2, kasi gabi na. Ready? Mga tao ko, ready na kayo, iyak na kayo. Sabi ko sa mga tao, iyakan na sila. Iyak na. Lumalakad na ang crane, bubaba na ang crane. Pagbaba ng crane doon sa guhit na sa Ate Guy, pagdating doon, lumuha siya sa kaliwa nga. Doon ako nag-ignoran yan. Napakahusay. Napakahusay ni Ate Guy. Marami pa kami pinagsamahan. Nakita ko kung gaano niya kamahal ang isang ordinaryong tao. Nakita ko kung paano niya inaatake ang isang karakter, kung paano siya nagpe-prepare. Tinanong ko, Tikay, paano ba natin ka nagpe-prepare? Sinasaloob ko, inalalagay ko sa damdamin ko, yung lahat ng ginagawa ko. Yung pakikipag-ugnayan ko, isinasa puso ko. Kaya nagagawa ko, sabi niya. Wow, sabi ko. Parang Stanislavski din yan, ginagawa mo, Ate Guy. Sino yun? Sabi niya. Hindi ko may papaliwanag kasi mahaba, sabi ko sa kanya. Pero tama yung ginagawa mo. Sabi ko, Ate Guy, bakit masyadong malapit ka sa mga tao? Kasi galing din ako sa ganyan eh. Naging gansing hirap din nila ako. At alam ko kung paano sila. Alam ko kung bakit nandiyan sila para kumita lang naman. Kaya malapit ako sa kanila. Maraming pagkakataon na nakita ko ang katakilaan niya. Nung matanda na at may edad na siya, ginagawa ko yung Nora Honor, Star Drama Presents Nora. Nag-shoot kami sa isang squatter. Matanda na siya. May sumigaw. Nora, laos ka na! Sabi. Diyos ko, nagulat ako. Nagalit yung kasama ni Ate Guy. Pinigil ni Ate Guy, huwag akong bahala. Pumunta siya doon sa squatter area. Tinanong niya kung sino nagsalita. Isang lalaki medyo nagsalita. Kaya, ba't ginawa yung sabi ni Nora? Kasi gusto daw makita. Gusto ko daw makapag-usap. Hindi ko kamaya. Gusto ko daw kamaya. Tapos iyak siya. Yun lang pala ang gusto. At tuloy ang aming bibigay ito. Maraming pagkakataon na ulitin ko sa sisi, nakakita siya ng isang mamang masyadong malungkot na isa lalim ng mangga. Nilapitan niya, direct si Papay. Sabi niya, sino si Papay na Sailor Man? Hindi, tatay ko, Papay ang tawag namin sa mga tatay. Lumapit siya. Sabi niya sa matanda, Tay, bakit ka malungkot? Sabi ng matanda, kasi namatay ang kalabaw, wala akong gagamitin para sa tumahimik sandali si Ate Guy. Tumingin sa akin. Sabi niya, magkano po ba ang isang kalabaw? Sabi ng matanda, 15,000 po. 15,000 po, sabi. Tinawag niya isang assistant na kumuha ng 15,000. Binigay doon sa matanda. Ayan na po, bumili na po kayo ng kalabaw. Umiyak yung matanda, lumuha, nagpasalamat, kinuha ang pamamayaan, analikan ang pamamayaan, umalis na. Marami siyang ginagawang kabutihan na hindi nalalaman ng maraming tao. Pero si Guy ay tao. Meron silang mga pagkukulang. Meron din siyang kahinaan.
Diyos ko, ang dami ng pag-aaway na nangyari. Una, Diyos ko, tatawag ko yan. Usap kami. Bukas may shooting na nga. Nasa isang shooting call. Pwede kang dumating na alas 7. Sabi niya, opo, direct. Pagdating si Sir, Diyos ko, alas 12 na wala pa siya. Kakausapin ko, bakit gano'n at igay, late ka? Kasi marami akong problema, hindi pwede gano'n, naghihintay maraming tao. Isang beses gano'n din. Bakit may kahapon pa? Shooting, usap. At igay, bukas, big scene, rally ang scene. Dapat na andun ka maaga, dadating ako direct. Dumating kami lahat, nakaabang naman. Alas 9 na hindi pa dumadating, tinawagan ko, hoy, Ate Guy, ba't wala ka pa? Diyos ko, mag-umpisa na. Kami mag-umpisa. Hindi ako makalala. Hindi totoo yan, Diyos ko. 1.5 million itong cost na ito, idadagdag sa iyo, ikaw magbabayad pag hindi ka dumating. In 30 minutes, ando na siya. Meron din mga kahinaan sa Ate Guy. Siya ay isang tao may damdamin. Mahal natin si Ate Guy. Sa isang eksena na ako artista at siya ang artista din. Ako yung pare. Nagkukumpisal sa akin at umiiyak na hindi niya masabi ang kasalanan niya. Sabi ko, Ate Guy, paano yan? Ando na kami. Action! Sabi ng director. Nakaganyan tenga ko doon sa ano. Wala naman siyang sinasabi kasi nga pipis siya. Cut, sabi ng director. Very good. Bakit very good? Wala naman ako narinig. Kasi hindi niya masabi ang kanyang kasalanan. Napakahusay na Ate Guy. At tumutulong siya sa isang kakataon, tinanong ko siya, Ate Guy, naku, nakaka-take 5 na tayo. Pwede mo kausapin mo yung co-actor mo, turuan mo, hindi pwede direct. Iba ang karanasan niya sa karanasan ko. Iba ang pagtingin niya sa problema niya. Nililinaw niya ang politika ng pelikula. Ang politikang nakaugnay sa kagandahan at kabutihan ng masang Pilipino. Yun ang politika ni Ate Guy. Maraming pagkakataon na si Ate Guy ay hindi naiintindihan ng maraming tao. Bago siya naging national artist, marami siyang pinagdaanan. Hindi importante sa kanya ang kayamanan o pera. Kung kanyang genius ang pera, siya na pinakamayamang artista sa buong Pilipinas. Pero hindi. Ang pera sa kanya ay hindi dapat ni Diyos. Ito'y pinamimigay niya sa mga kinakailangan. Witness ako, gusto po. Ilang libong preso ang pinapila niya at binigyan ng pera at nagkaat sa akin ng warden. Direk, baka tumakas sa mga yan. Sabi sa akin. Sa ganura ako, tama na yun, baka tumakas. Sinabihan ko sila, hindi sila tatakas. Wala man tumakas. Ganong kaimportante ang tao sa kanya. Sa mga crew, pagkatapos ng isang shooting, may pera, may parapol, may party after the shoot. Si Ate Guy ang nag-organize noon. May parapol. At ang mga premyo, magaganda. Washing machine, dryer, pera, marami. TV. At may pasimple pa. O ito, sa'yo, para sa'yo. Huwag mo muna sabihin sa iba. O ito, ganyan. May pabigay-bigay pa ng gano'n. Naging best actress siya. Kauna-una ang artistang Pilipino na naging best actress sa isang A-list festival sa Cairo. Sabi niya sa akin, Direk, halika sumama ka. Ay, may akong shooting, hindi ako makakapunta. Sayang naman, di mo makikita ang terno ko, sabi niya. Nung napalabas sa TV, sa news, nakita ko, maganda naman ang terno niya. Dumating siya dito. Sabi ko, sayang, hindi nabigay sa akin ng trophy. Hindi,
ibibigay ko sa iyo yung merong malaking ganoon binigay sa akin ng best picture ang Flor Contemplacion. Nagustuhan siya ng mga tao. Ganoon din sa Malaysia. Nanalo siyang best actress sa Malaysia. Marami pa siyang mga award, pero hindi ito naging dahilan upang malayo siya sa ordinaryong tao, upang malayo siya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Hindi ito naging hadlang, hindi tumaas ang kanyang ere. Siya pa rin sinoro-honor na nasa lupa. Siya pa rin sinoro-honor na hinangaan ng lahat ng tao. Sabi nga niya, sa Himala bilang Elsa, nung kausap niya yung documentarist na sa Spanky Manigan, magiging kalansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal sa habang panahon. Yun si Ate Guy. Napakahirap na magsabi ng mga bagay-bagay na hindi mo nasabi nung siya'y buhay pa. Hindi ko man lang nasabi kay Ate Guy nung buhay siya na isa siya sa pinaka-importanting tao sa akin. Dahil sa kanya nabuo ang paniniwala ko na ang politika ay dapat talagang sumasanib, umuugnay, nakakinabang ang ordinaryong tao. Nabuo ang paniniwala ko na dapat isasabihin ang katotohanan dahil ang kanyang emosyon ay yun ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Ang katotohanan ay hindi dapat pagtakpan. Ang katotohanan ay dapat sabihin. Ang katotohanan ay dapat ipagtanggol. Yan ang sinasabi ni Nora Honor. Yan ang sinasabi ng acting ni Nora Honor. Lalo na sa politika ng ating bayan. Sa isang panahon na magulo, nakausap ko si Ate Guy. Sabi ko, Ate Guy, paano ba ito? Hindi, ako kung saan lalago, kung saan makikinabang ang ordinaryong tao, doon ako. Sabi niya. Hindi natakot si Ate Guy pumiling o kumampi. Hindi natakot na hindi magsalita. Sumasali sa rally kung kinakailangan. Lumalaban kung kinakailangan. Maraming producer nung bandang huli na ang hindi na naniniwala sa katanyagan ni Ate Guy na ayaw niya sang isali sa mga pelikula. Dahil hindi na raw kumikita ang kanyang pelikula. Sabi ko, Ate Guy, mahirap. Hayaan mo sila.